Habang papalapit ang grupo sa isla sakay ng isang speedboat, labis na nagulat si Jero nang malaman na may lisensya si May para magpatakbo ng bangka sa pinakamataas na antas. Kalmado nitong ipinaliwanag na isa iyon sa mga benepisyong nakuha niya mula sa panloloko sa maraming mayayamang lalaki noon. Sa ngayon ay isinantabi muna ni Jero ang usaping iyon at ibinaling ang pansin kay Kimi. Napansin niyang bahagyang kumalma ang ahas na nakapulupot sa leeg nito, ngunit wala pa rin silang ideya kung paano ito aalisin. Dahil dito, naisip niyang baka kailanganin niyang gamitin ang kanyang truth serum sa pinuno ng Beast Clan upang malaman ang paraan ng pagtanggal nito. Habang papalapit sila sa isla, nagsalita si Kimi. Nagpasalamat siya kay Jero sa pagdadala sa kanya hanggang roon, ngunit hiniling niyang umatras na sila. Naniniwala siyang isa lamang patibong ang pakikipagkita sa Beast Clan at ayaw niyang madamay si Jero sa isang napakapanganib na sitwasyon. Buong kumpiyansang sumagot si Jero at ipinaalala na nangako siyang poprotektahan siya anuman ang mangyari. Nilinaw niyang tutulungan niya itong makalaya mula sa Beast Clan. Sumang-ayon din si Nakagawa at sinabing wala siyang problema rito basta magkaroon siya ng pagkakataong makalaban ang Beast Clan. Dahil sa kanilang suporta, hindi napigilan ni Kimi ang lumuha sa sobrang tuwa at pasasalamat. Hindi nagtagal ay narating nila ang dalampasigan. Inutusan ni Jero si May na manatili muna sa likuran habang inaasikaso nila ang problema sa Beast Clan. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang napakalaking pusit ang biglang sumulpot mula sa dagat at tinangay si Kimi palayo. Kasabay nito, isang dambuhalang agila ang sumisid mula sa himpapawid, dinaklot si Kimi, at mabilis na lumipad palayo kasama siya. Hindi pumayag si Jero na maaga si Kimi kaya agad niyang ginamit ang kanyang step-up technique. Dahil dito, nagawa niyang tumakbo sa ibabaw mismo ng tubig habang hinahabol ang agila. Samantala, sinubukan ng higanteng pusit na atakihin si May sa pamamagitan ng pagbuga ng tinta, ngunit mabilis na kumilos si Nakagawa at pinaghati ang katawan nito sa dalawa sa isang malinis na hiwa. Sa kabilang panig, natagpuan ni Jero ang lalaking kumokontrol sa agila. Hawak nito si Kimi habang ipinapakilala ang sarili bilang si Kota, isang birdmaster. Samantala, abala naman si Nakagawa sa paghihiwa ng pusit upang gawing maliliit na piraso habang sinusundan ng isang cooking tutorial tungkol sa tamang paraan ng pagkatay nito. Habang pinagmamasdan ni May ang bilis at kalinisan ng kanyang mga galaw, bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Jero nang sabihin nitong may isang napakahusay na mandirigma sa kanilang grupo. Ipinagpatuloy ni Jero ang pakikipag-usap kay Kota at tinanong kung bakit nito tina-target si Kimi. Inamin ni Kota na hindi rin niya alam ang tunay na dahilan. Inupahan lamang siya upang hulihin si Kimi, at ang tunay na layunin ng operasyon ay ilabas si Jero mula sa pagtatago. Kapag napatumba niya si Jero, makatatanggap siya ng 10 bilyong yen bilang gantimpala. Nang magsimula si Kota na ikwento ang kanyang nakaraan, agad siyang pinutol ni Jero at sinabing dumiretso na lamang sa mahalagang usapan. Tinanong niya kung paano matatanggal ang ahas sa leeg ni Kimi. Sa isang iglap ay nawala ang casual na ekspresyon ni Kota. Seryoso nitong sinabi na kahit ang pagtatanong tungkol sa bagay na iyon ay isa ng krimen. Kaagad niyang ipinatawag ang kanyang pangkat ng mga ibon at sabay-sabay silang sumugod kay Jero. Bago pa man makapwesto ng maayos si Jero, isang baseball bat ang malakas na tumama sa kanyang tiyan. Napaatras siya sa tindi ng impact at namangha sa bilis ng pagsugod ni Kota. Dahil sa bilis na iyon, nahinuhan niyang may kaugnayan si Kota sa isa sa mga pangunahing pamilya ng angkan. Sa isip ni Kota, kumbinsido siyang mananalo siya hanggat siya ang kumokontrol sa daloy ng laban. Alam din niyang napakadelikadong magkaroon ng alitan sa Poison Clan, ngunit napakalaki ng gantimpala upang talikuran. Kapag natapos niya ang misyong ito, makapupunta na siya sa Amerika, ang lupang matagal na niyang pinapangarap bilang tahanan ng baseball. Sa kasagsagan ng laban, isang hiwa ang nagdulot ng pagtilamsik ng dugo ni Jero patungo sa isang alimango sa malapit. Lumipat ang tagpo sa isang lalaking may salamin na sumusubaybay sa laban gamit ang mga transmission ball. Kasama niya si Bako habang pinapanood ang buong pangyayari. Nagtaka si Bako kung posible bang matalo si Jero sa pagkakataong ito. Umiling ang lalaking may salamin at sinabing imposibleng mangyari iyon. Kilala ang mga Poison Master sa paggamit ng mga paraang hindi agad napapansin ng kalaban. Sigurado siyang mayroon ng nakahandang plano si Jero. Bumalik ang eksena sa labanan.
Naghanda si Kota na gamitin ang kanyang binagong bloodline technique. Ngunit bago niya ito mailabas, naghagis si Jero ng smoke bomb sa pagitan nila. Nang makita ni Kota ang usok, agad niyang tinakpan ng ilong dahil inakala niyang nakalalasong gas iyon. Naghanda siyang paalisin ng usok gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit iyon mismo ang inaabangan ni Jero. Bigla siyang sumugod mula sa loob ng usok at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok na agad nagpabagsak kay Kota. Wala palang lason sa usok. Isa lamang itong mabangong panlilinlang upang guluhin ang isip ng kalaban. Isang segundo lamang ng pag-aalinlangan ng kailangan ni Jero upang makapaghatid ng isang mapagpasyang suntok. Lumapit siya kay Kota at bago pa man siya makapagtanong, kusa nang nagsalita ang Birdmaster. Inihayag nito na matatagpuan ang Beast Clan sa tuktok ng bundok. Gayunman, sinabi rin niyang halos imposibleng makarating doon. Patuloy siyang nagsasalita at nagsisiwalat ng mga lihim na tila desperado nang iligtas ang sarili. Subalit bago pa siya makapagsiwalat ng iba pang impormasyon, biglang humigpit ang kwintas sa kanyang leeg at nagsimulang sakalin siya. Isang boses ang narinig mula rito. Ipinakilala ng may-ari ng boses ang sarili bilang si Dogo, ang Beastmaster. Binalingan ni Dogo si Jero at tinanong kung totoo bang tumatanggap ito ng trabaho bilang bodyguard kapalit ng napakaliit na bayad. Kinumpirma iyon ni Jero at sinabing ang pangunahing layunin niya ay ang makapag-asawa. Malakas na tumawa si Dogo dahil agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Sinabi niyang alam na niyang si Kimi ang babaeng nais pakasalan ni Jero. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono at sinabi niyang magiging kahihiyan iyon sa pangalan ng pamilya ni Jero. Matapos marinig ang mga salitang iyon, sinabihan ni Jero si Dogo na tumahimik. Sa mismong sandaling iyon, isang sibat ang mabilis na sumugod patungo sa kanya. Ipinahayag ni Dogo na pinaghalo niya ang dugo ni Kota at ng isang Spearmaster upang makalikha ng isang pinagsamang mandirigma. Ang Spearmaster ay si Kashima, isang lalaking inialay ang maraming taon ng buhay sa pagperpekto ng sining ng sibat. Makikita agad ang resulta habang sunod-sunod na umaatake si Kota gamit ang pambihirang katumpakan ng mga teknik ni Kashima. Halos hindi na makasabay si Jero. Hindi niya maunawaan kung paano biglang nagagamit ni Kota ang mga teknik ng ibang tao, at ang kawalan ng kasagutang iyon ang pumipigil sa kanya upang makagawa ng tamang hakbang. Samantala, kampanteng-kampante si Dogo habang pinapanood ang laban gamit ang kanyang transmission balls. Naniniwala siyang tapos na ang laban para kay Jero. Tinawag niya si Bako upang panoorin ang pagbagsak ng kanyang kalaban, ngunit wala ito sa paligid. Sa kabilang panig ng isla, inanod naman ng malalakas na agos sina Mei at nakagawa patungo sa maling bahagi ng pulo. Pagbangon nila, agad silang naglakad ngunit hindi nagtagal ay hinarang sila ng isang malaking puting oso. Naghanda si Mei sa inaasahang pag-atake, ngunit sa halip ay nagsimulang magpakita ng mga galaw sa martial arts ang oso. Namangha siya rito, subalit nagpa siya pa rin siyang umalis. Nang tangkain niyang lumayo, agad nagbago ang ekspresyon ng oso at bumalik sa nakakatakot nitong anyo. Samantala, sa laban ni Jero at Kota, naghanda si Kota para sa inaakala niyang huling pag-atake. Ngunit may napansin siyang mali. Nanghihina ang kanyang mga ibon. Nakalaylay ang kanilang mga balahibo at bumabagal ang kanilang mga kilos. Hindi siya makapaniwala at nagtaka kung nakapagtanim ba si Jero ng lason nang hindi niya napansin. Ipinaliwanag ni Jero na mas simple ang ginawa niya. Hinaluan niya ng muscle relaxant ang sarili niyang dugo. Sapat na iyon upang unti-unting pahinain ang mga ibon at bawasan ang kanilang bilis. Bilang huling pagsubok, pinasugod ni Kota ang buong kawan sa kanya. Ngunit mahusay na nakaiwas si Jero sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay hinablot niya si Kota sa mukha at marahas na ibinaon ito sa lupa. Mula sa malayo, pinanood ni Dogo ang nangyari at dinilaan ang kanyang mga labi. Interesado siya sa bloodline ni Jero at nais niya itong mapasakamay. Hindi pinatay ni Jero si Kota. Alam niyang isa lamang itong lalaking nahuhumaling sa baseball na napasama sa maling grupo. Nakahinga ng maluwag si Kota at sinabing huwag umasa si Jero na makatatanggap muli ng ganoong awa kapag nagkita silang muli. Hindi na iyon pinayagan ni Dogo. Dinurog niya ang transmission ball ni Kota at agad itong namatay. Malamig niyang sinabi na hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Pagkatapos ay ibinaling niya muli ang pansin kay Jero. Ipinaalala niyang kaya rin niyang gawin kay Kimi ang parehong ginawa niya kay Kota anumang oras na gugustuhin niya.
Ang tanging paraan upang matanggal ang ahas sa leeg ni Kimi ay ang paggamit ng dugo mismo ni Dogo. Dahil dito, hinamon niya si Jero na umakyat sa bundok at kunin ito kung kaya niya. Sa kailaliman ng kagubatan, nagtatago si Mei mula sa puting oso, ngunit natuntun pa rin siya nito at lumapit na tila handang lamunin siya. Sa pagkakataong iyon ay nagising si Nakagawa mula sa kanyang pagkakaidlip. Isang tingin lamang sa sitwasyon ang ginawa niya bago niya madaling pinabagsak ang oso. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, ngunit hindi nagtagal ay may linta na kumapit sa batok ni Nakagawa at nagsimulang sumipsip ng dugo. Bago pa niya ito matanggal, muling lumitaw ang puting oso at agad na inagaw ang linta. Naguluhan si Nakagawa sa nangyari. Kalaunan ay nabunyag na ang puting oso ay si Bako pala na nagkukubli lamang. Ginamit niya ang linta upang lihim na kumuha ng sample ng dugo ni Nakagawa at nakawin ang kanyang bloodline. Sa kanilang himpilan, masayang pinagmasdan ni Dogo ang mga sample ng dugo ni Jero at Nakagawa. Ang tunay niyang pakay ay ang cross-sanguination, isang proseso na karaniwang hindi gumagana sa magkaibang bloodline. Ngunit si Jero ay isang pambihirang eksepsyon dahil sa hindi pangkaraniwang resistensya nito sa mga lason. Dahil nasa kanya na ang parehong sample, kumbinsido si Dogo na nasa kamay na niya ang lahat ng kailangan upang tuluyang lipulin ang dalawa. Nang gabing iyon, sumilong sina Jero at Kimi sa loob ng isang kuweba. Hindi mapakali si Jero dahil alam niyang maaaring patayin ni Dogo si Kimi anumang oras. Habang nalulunod siya sa pag-iisip, bigla siyang nagulat sa mga hamster ni Kimi at napaatras. Dahil dito, napahigi siya at napasandal ang ulo sa mga hita nito. Nanatiling tahimik si Kimi sa loob ng ilang sandali bago tuluyang bumigay ang lahat ng emosyon na matagal niyang kinikimkim. Umiyak siya at humingi ng paumanhin dahil pakiramdam niya ay naging pabigat lamang siya mula nang magkakilala sila. Tahimik siyang pinakinggan ni Jero bago diretsahang sinabing huwag na niyang isipin iyon. Ipinaalala niyang magkasama sila sa laban na ito at magkasama rin nilang pababagsakin si Dogo.